Magandang araw mga boss, welcome ulit sa Bat Expert PH. Ngayon may GS maintenance free 3SNF 65D31L N70 ngayon tayong tinitest. Marami agad ang husga pag nakita ang resulta, pero bilang battery expert hindi tayo basta-basta nagko-conclude. So ngayon titester natin siya gamit ang battery tester o battery analyzer. Ito po ang itsura. Ayan. Kabit natin sa negative, ayan, at sa positive. So ayan. So ang kanyang reading ay 11.97 volts or 11.9 volts ang reading sa voltahe ng battery na ito. So titingnan na natin ang kanyang CCE, SOH at SOC. Okay lang. Battery test, regular flooded, CCE. Din-set natin siya sa 555 CCE kasi ang capacity sa battery nito ay nasa 70 ampere hour. Ibig sabihin 70 ampere po ang battery nito kasi 3SM po siya. So testing natin. So titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansin natin mga boss. Pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir, mga kabat expert, mga kamaster. Ito ang lumabas. Ito ang unang lumabas sa battery analyzer. 330 CCA, ibig sabihin cold cranking amps, 11.97 volts, ibig sabihin 11.9 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. Ang SOH, ibig sabihin state of health ay 35%. Ang SOC, ibig sabihin state of charge 0%. Ang R, resistance o internal resistance 9.04 milliohm. So good recharge siya. So kulay dilaw o kulay yellow ang light indicator ng ating battery analyzer. So nagpapahiwatig na maaring good pa ang battery nito. Yun nga lang, kulang sa karga, lubat lang siya. Ayan. Ibig sabihin mga kamaster, mga boss, ubos ang charge pero hindi pa patay ang battery. Ha? Tandaan po natin yan. Marami nagkakamali dito. Kapag nakita ang mababang CCA at SOH, sasabihin agad palit na yan. Pero ang battery analyzer mismo ang nagsabi, good recharge. Ayan, kita naman po natin ha, good recharge yan. Kapag ang SOH ay 0, katulad na lamang nito, hindi accurate ang CCA. Hindi final ang SOH. Ito po, hindi pa po final ang SOH niya ha. Kasi 35 pa lang siya eh. Kaya ang tamang proseso, charge muna bago husgahan. So, narinig nyo po. So, nakita nyo po. Bakit i-charge ko muna ito? Ang battery nito ay 65D31L N70L 70 Ah o ampere hour, calcium maintenance free. So ang tamang gawin is low charge lang, hindi fast charge, para makabalik ang tunay na kapasidad ng flex. Dahil minsan boss, charge lang pala ang kulang, sayang ang bili ng bagong battery. So, ibig sabihin, huwag na tayong bibili ng bagong battery. I-observe muna natin to, charge muna natin. Sana makaka-recover. Tanggalin muna natin. So, ngayon, natin na siyang i-charge mga boss, mga kamaster, mga ma'am sir. Kuha natin itong ating alligator clip ng ating battery charger. Ayan. Itong alligator clip ng battery charger na kulay pula, dito natin ikakabit sa plus sign, sa positive polarity ng isang battery. Yan. So itong kulay itim naman na alligator clip ng ating battery tester, battery charger, dyan natin siya kakabit sa negative. So ayan po. Ayan. So nakakabit na siya. So isaksak na natin dito. Ayan yung saksakan. Yan. Matigas na matigas. Ay, nakakabit na po. At i-open na natin dito. So ayan, tumaas agad ang ammeter gauge ng ating battery charger. So ibig sabihin, tumatanggap pa ng charge o nag-charge na itong battery natin sinacharge ngayon. Okay? So ang ating oras ay alas 10:25 na ng umaga. Ayan po. So i-observe natin ito kung ilang oras siya mapu-full charge. I think maghapon po ito. I-update ko po kayo. Hindi po natin minamadali ang pag-charge nito ha. Quality charging, hindi quantity.
babalikan natin ito after full. Pagkatapos ma-full charge, retest ulit sa 555 CCE. Tingnan kung mataas ang CCE, tingnan kung bababa ang resistance. Diyan lalabas ang final na verdict natin mga boss, mga kamaster. So standby lang muna kayo at hindi pa dito nagtatapos ang ating laban at ito ay may karugtong pa. 5 hours something later. Ito na boss, mga kamaster, mga boss, mga madam, mga sir. Ang update sa battery natin sina-charge kaninang 10:25 ng umaga. So ang ating oras ngayon ay alas 3:03 na ng hapon. Ayan po. So narito pa rin ang ating battery naka-charge magmula kaninang 10:25 ng umaga at hanggang ngayon tuloy-tuloy ang kanyang pagkakarga. Mabuti na lang at hindi nag-run out. Okay? So ngayon atin itong sabay-sabay na alamin kung ito nga ba ay na-full charge na. Bumaba na kasi ang kanyang ammeter gauge, so nagpapahiwatig na full charge na ang ating battery na naka-charge. Okay? So patayin na natin to. Teng, teng. At tanggalin natin dito. Ayan. At ititestir natin gamit ang ito po, battery analyzer. Kabit natin sa positive. Ayan. At dito sa negative. So ayan. Ayan. So as you can see mga boss, mga ma'am, sir, mga kamaster, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 13.91 o 13.9. So pababa siya ng pababa. So ngayon titingnan natin ang kanyang CCE, SOH at SOC. Okay lang. Battery test, regular flooded, CCE. So 555 CCE pa rin na ang ating isiset. So okay na lang tayo. So titigan na mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss. Mga ma'am, sir, mga kamaster. Replace ang nakalagay dito. 460 CCE na lang ang reading sa voltahe ng battery nito. 13.86 volts. Kanyang reading. 460 CCE, 13.6 volts, 13.86 volts or 13.8 volts. SOH niya, state of health ay 68%, SOC, state of charge ay 98%. So, R resistance 6.49 milliohm. So, replace po ang nakalagay dito. Ayan. So, i-cancel mo natin. Titingnan natin kung mag-goodbye ito, kung ibabaan natin ang kanyang CCE, masyadong mataas. Set natin kahit mga 350. Ayan. So, testing natin. So ayan, good battery siya, 460cc, 13.75 volts, SOH, state of health 100%, SOC, state of charge 98%, R resistance 6.47 milliohm, so good battery siya, ayan. So kita nyo na po ang pinagkaiba sa mataas sa rated CCE niya. Pag isip natin sa 555, dapat mga 350 lang. Ayan po. Kung may natutunan ka boss, like, share at subscribe na sa Bat Expert PH. So yun lang, ang salamat sa panonood.